But now, marami pong nagtatanong, paano po ako mag-a-apply for reclassification? At ngayon lumabas na po ang DepEd order, saan po kaya ako pwedeng mag-send ng application? Dahil gusto ko na pong ma-promote through reclassification. So to answer these questions, we will be having our fourth session, which is the guidelines on the reclassification to teaching positions. So for this session, we will be having two discussants, namely Ms. Lizette Ancarpio and Mr. Raymond Oplado, Project Development Officer 3 from the BHROD HRDD. Bigyan po natin sila ng isang masibagong virtual na palakpakan. Ayan, maraming salamat once again, Ms. Marika Mancusi for the introduction. So nandito po ako ulit, nagbabalik po ako dito sa ating live session para naman po sa panibagong topic. No? Kanina na-mention ni Ms. Marika, tapos na tayo dun sa transition period. Alam na natin kung ano yung mangyayari dun sa 3-year transition period. Alam na natin yung bagong staffing standards for master teachers and school principal position. Nabigyan na tayo ng overview ng career progression. Ngayon, ang tanong, paano po yung proseso para magpa-reclassify po to teaching positions sa mga mas matataas na teaching position. So, pursuant po sa ating DepEd Order number 24, Series of 2025, no, nandun po sa Enclosure 2, yung full guidelines po, paano po mag-a-apply si teacher sa reclassification po under the expanded career progression. So mamaya lang po, join din po yung kasama ko po dito na si Ms. Lizette Carpio. May mga specific sessions po tayo na i-discuss niya. But for now, no, sisimulan po natin yan. On the next slide po, ayan, sa call for application. No? As mentioned ni Ma'am Chanda kanina during the presentation ng kanyang overview, no, parang similar lang yung process dito doon sa DepEd Order number 20, Series of 2024, or yung guidelines po natin for higher teaching position. So dito po, sa reclassification ng teachers, magsisimula po yan sa call for application. So mag-i-issue si Schools Division's Office ng Official Memorandum calling the application for reclassification of teaching positions not later than June 30 of the current year. So yung date na nakalagay po dito, ito po yung usual or yung magiging yearly no, na call for application natin. But for this year, no, magre-release po kami ng memorandum kung kailan po mag-i-start yung call for application po natin for reclassification since lampas na tayo ng June. No? So ngayon ang tanong, isang beses lang po ba pwedeng mag-call ng application for reclassification taon-taon? Okay, so hindi po. Depende po yan. Pwede po tayong magkaroon ng subsequent calls kung meron pa po tayong available na budget for reclassification. So speaking of budget, kaya po mas madali na ang promotion through reclassification dahil meron tayong budget allotment, no, na 6 billion for this year 2025 and meron din tayong proposed for 2026 na another 6 billion. So marami na po tayong budget for reclassification kaya marami din pong opportunity, no, para sa mga teacher and school principals natin na ma-promote through reclassification dahil dun sa increase, no, sa budget ng reclassification po natin. So ngayon, in terms of estimated number naman po, so since meron lang tayong specific allotment per year for reclassification, no, nakahati-hatiin po natin yan sa buong Pilipinas per region, no, magkakaroon lang po tayo ng slots for reclassification per position. So magsiset tayo ng mga parameters, no, na i-determine po ng ating SDS at the division level upon the recommendation of the HRMPSB base po dito sa mga parameters natin. Number 1 na consideration po natin, syempre, yung availability ng budget allotment for current fiscal year. Pangalawa, syempre yung priority positions based on teacher needs analysis natin. And then yung pangatlo is yung applicable staffing standard and ratios for master teacher position. Yung na-discuss ko po kanina, no, bago mag-transition period, yun po yung 1:5 na po yung ratio natin, 1:3 para sa mga hardship post na schools, no. So ayan, ito po yung mga considerations po natin. Pero papaano po kung maraming nag-apply, no, sa call for application this year and then naubos na yung ating budget? Ano po yung mangyayari dun sa mga hindi naabutan ng budget? Meron po bang cut-off score? Ano po yung mangyayari sa kanila? I-discuss po natin yan sa mga susunod na slides po natin. Kaya antabayanan po ninyo yan. Okay, so sa next slide po, syempre after ng call for application, dapat magsasubmit tayo ng mga documents po sa division. So before, no, familiar tayong lahat sa ERF, no? Yun yung ginagamit natin sa reclassification ng teaching position. Under the new expanded career progression, no, lahat ng interested applicants for reclassification ay kailangan pong mag-submit ng reclassification form for teaching positions or yung RFTP po na tatawagin natin ngayon. So dati ERF, ngayon RFTP na po yung gagamitin natin. Nakapaloob po yan sa DepEd Order number 24, Series of 2025 as Annex B1. So makikita nyo po yung form po na yan and then isasubmit po ninyo yan sa ating division through the records unit on or before the deadline indicated po doon sa memorandum or call for application. No? Ano ba yung feature or yung content nito? Ibang-iba ba siya doon sa ERF? No? Itong form na ito is a tool for determining the appropriate classification of position. So may mga information po dito na relate na about po doon sa aplikante in terms of kanyang qualifications, no, posisyon na ina-applyan, no, and then ano yung mga requirements for performance na i-discuss din po natin mamaya. So the form also reflects applicant's attainment of minimum QS, no, of position per CSE approved QS, performance, and yung comparative assessment results na dadaanan po ninyo para sa reclassification of position. So on the next slide po, itong mga documents na ito ay dapat supported po nitong mga
following documents po natin. Okay? Una, dapat meron po kayong letter of intent addressed sa SDS containing the following information. Una, yung statement of purpose o yung expression natin of interest for reclassification. And then, ano yung posisyon na in-applyan po natin. Okay? So, duly accomplished PDS, no, meron tayong bagong template dahil nag-release tayo ng 2025 Ora-Ora, yung civil service. No, gamitin po natin yung CS Form 212 Revised 2025 with work experience sheet sa pagpasa po ng ating mga PDS sa division. Okay? So, C, yung photocopy of valid and updated PRC license or ID po natin. And then, competency, certificate of competency level issued by authorized body. No, ito po ay applicable pa lang siya sa ngayon. So, pending the guidelines po ng ating systems of recognition of affirming the career stages pursuant to Section Section 8F of RA 11713 or yung Excellence in Teacher Education Act po. Ito yung gagawin po ng Teacher Education Council, no? Kasalukuyan po kaming nakikipagtulungan po sa kanila sa pag-develop po ng ng competency po na ito at assessment. Okay? So next po is yung photocopy of scholastic or academic record or pwede po such as yung special orders, yung mga TOR po ninyo and diploma, including yung completion of graduate and postgraduate units degrees if available. And then next is yung photocopy of duly signed service record and then photocopy of latest appointment. So itong mga documents na ito, I'm sure kung nakapag-apply na kayo for promotion, whether through reclassification, through natural vacancy, familiar na po kayo dito sa mga requirements po na ito. And then H is of course yung mga photocopy ng certificates of completion ng mga NAIAP accredited professional development programs or courses or yung mga certificates of training na inisyo po ng NAIAP accredited public or pwedeng private institutions or photocopy of certificates of relevant specialized training or professional development programs. Okay, para naman po doon sa TBL track po natin, no? Pwede kayong magpasa at required po kayong magpasa ng Technical Education and Skills Development Authority National Certificate NC o yung mga certificate po na ini-issue ng TESDA para po sa mga SHS applicants sa TBL track po. So applicable lang po ito sa kanila. And then next po is yung photocopy of required performance ratings with at least very satisfactory rating. Okay? Meron tayong note dito. Kailangan ba tatlong performance rating yung isasubmit ko pag magpapapromote ako. Depende po yun. Okay? The applicant shall submit at most 3 performance ratings depending on the performance requirement ng position po na in-applyan ninyo. So mamaya, ipapakita po namin sa inyo ano-ano ba yung mga specific performance requirements per position. From teacher 2 up to master teacher 5 na meron tayong nakaset na performance requirements anchored po sa ating PPST. Okay? And then the latest performance rating shall cover 1 year complete performance rating in the current position. Okay? So next is yung checklist of requirements and omnibus warrant statement. Nakagamit na kayo nito, no? Same lang po ito sa nakalagay doon sa DO7, sa DO20, no, na NACHAB na ginagamit po natin na kasama ng mga documents po natin upon submission sa division office. And then other documents, no, as may be required by the HRMPSB, including but not limited to portfolio for assessment of identified PPST non-classroom observable indicators. So kung mapapansin po ninyo, no, yung MOVs po natin for portfolio for the assessment of PPST non-classroom observable indicators is other documents lang siya as may be required, no. Hindi siya required na isubmit and hindi rin siya basis to exclude you from the pool of applicants. Okay, so kung isasubmit nyo siya, mas maganda, mas makakakuha po kayo ng puntos, pero kung hindi, possible na 0 lang po yung pwede ninyong makuha na points po dito. Okay, sa next slide po, ayan, masihimay-himayin pa po natin yan. Ayan, ipapakita po namin sa inyo yung entire process po ng assessment sa reclassification of position. Okay? So, hindi lang po ito basis sana ng mga HRMOs and HRMPSB po natin and subcommittees, kundi ini-encourage din po natin yung mga teachers and school heads po natin, no, na alamin din po yung proseso, no, para guided po kayo kapag magpapapromote po kayo through reclassification. So, alam po ninyo yung mga proseso na dapat po ninyong daanan. Okay? So, syempre, magsisimula po tayo doon sa call for application, tapos na tayo doon sa submission ng mga documents na required for the position, and then we will start with the assessment or evaluation of qualification standards. So, na-mention kanina ni Ma'am Chanda na para ma-promote ka dito sa career progression, kailangan ma-meet mo yung QS, yung performance requirement, and kailangan mo mag-undergo ng HRMPSB assessment. Dito sa qualification standards, no, ina-assess lang kung na-meet mo yung education, no, experience, training, and eligibility na required doon sa posisyon na in-applyan ninyo. Then kung yes, kung nami-meet po ninyo ito, and then titignan din po natin kung nami-meet nyo rin yung performance requirement. Ano ba yung performance requirement na yun? Meron tayong nakaset per position na i-discuss po namin sa mga succeeding slides po. And then kung ito ay nami-meet niya, no, QS and yung performance, mag-undergo siya ng comparative assessment. Okay, under ng comparative assessment, no, binibigyang puntos po yung inyong education, no, training and yung experience, no, na nag-exceed po doon sa minimum qualification non-SINEP po or C-approved QS. And then of course, yung performance rating po ninyo, yung score ninyo dyan, ay nakabase po sa rating po ninyo. No? And then classroom observation, then kasama rin po siya. And then yung portfolio assessment, yung non-classroom observable indicators, ito po yung mag-annotate po kayo. And this also includes yung ating
DEI. Okay? So sa next slide po, ipapakita natin paano ba ini-evaluate yung qualification standards na ninyo based doon sa CSE approved QS. Okay? Dito po sa initial evaluation ng QS, tinitignan kung na-meet nyo yung required na education requirement, experience, training, and eligibility. So recently, nag-release din po ang DepEd ng DepEd Order number 19, Series of 2025. Ito po yung amended qualification standards for teacher 1 to 3, okay, yung master teacher 1 to 4, and school principal 1 to 4 positions. This also includes yung mga newly created na positions po under ng career progression, which is yung teacher 4 to teacher 7 and yung master teacher 5 position. So I think most of you nabasa naman na itong DepEd order na andito po yung mga specific o yung required na education experience, training, and eligibility. Each position po na minention ko po kanina. So sa next slide, no, papasadahan po natin yung qualification standards po for teacher 1 position up to master teacher 5 position. Ito po ay nakapaloob doon sa DepEd order number 19, series of 2025. So kung mapapansin po ninyo, may mga naka-red font po dyan. So yan po yung i-highlight natin. So ibig sabihin ng naka-red, habang tumataas po yung posisyon, no, tumataas din po yung requirement natin doon sa QS. So dito po sa teacher 2, kung doon sa teacher 1 hindi siya nagre-require ng training requirement and experience, dito sa teacher 2 meron na tayong requirement na 8 hours of training in any of or a cumulative of the following. Pwedeng sa curriculum, no, pedagogy, subject specialization acquired within the last 5 years po, no. Meron tayong recency in terms of scoring doon sa training, pero doon sa ito rin po, pati po dito sa QS, no, meron din po tayong recency na 5 years. Dapat po within 5 years yung mga training natin. And then sa experience naman, nagdagdag na siya ng 1 year, no, since kung ikaw ay dating teacher 1, probably nagkaroon ka na ng experience as teacher, no. And then sa teacher 3, medyo tumaas din po, nag-increase yung requirement natin sa training, 16 hours, and then 2 years na yung requirement natin sa teaching experience. Okay? So sa next slide po natin, ito naman po yung para sa teacher 4, no. Ito po yung mga bagong posisyon under ng career progression po natin. So dito, sa training, kung mapapansin nyo, nagre-require na siya ng 16 hours of training and any or cumulative pa din. Pareho lang din po ng curriculum, pedagogy, subject specialization. And then, or, naka-or na siya, completion of NEA prerequisite professional development program for career stage 2 or proficient teacher. No, kung matatandaan nyo kanina, doon sa diniscuss ni Ma'am Chanda, ang teacher 4 to teacher 7 ay under ng career stage 2 or proficient po. So dito, 3 years na yung requirement natin in terms of experience. So pagdating ng teacher 5, tumaas yung training requirement natin na 24 hours from 16 hours, no? And then, same lang din po yung requirement natin for experience, 3 years lang din po, no? Pareho lang din po sa eligibility, okay? And then sa education. Okay? So, next naman po, for teacher 6 and teacher 7 naman, tumaas yung requirement natin sa experience. So, nire-require ng 4 years teaching experience. And then for teacher 7 naman, no, 32 hours na yung requirement ng training, pero same pa din yung requirement natin sa experience, which is 4 years teaching experience pa din. So, ano pong napansin niyo from teacher 1 to teacher 7 in terms of education, no, pareho lang po siyang bachelor's degree in education or bachelor's degree in relevant subject or learning area with at least 18 professional units in education. So, pareho lang po siya. Hindi pa po tayo nagre-require dito ng master's degree, no? So, kung meron kayong units ng master's degree, mas advantage nyo lang siya with other applicants kasi mas mabibigyan kayo ng points dahil mag-i-exceed yun sa minimum requirement po natin. So, yan yung sa teacher 1 to teacher 7. And then, for master teacher 1, on the next slide po, ayan, 24 hours na po yung training requirement natin. Same din sa curriculum, pedagogy, subject, specialization, plus or yung 8 hours of training instructional supervision acquired within the last 5 years. Okay, so 5 years teaching experience din po ang requirement, pero yung completion of NEA prerequisite professional development program for career stage 3 na po yung nire-require since ang master teacher 1 and master teacher 2 natin ay under ng highly proficient or career stage 3 po. Okay, so dito, nagbago na po yung requirement naman natin for master teacher 2 sa experience. Kung mapapansin niyo, dito lang siya gumalaw. Nadagdagan lang yung 5 years teaching experience ng 1 year relevant experience in instructional supervision and technical assistance to teachers. So since ikaw ay nag-master teacher 1 na, makaka-acquire ka na ng experience na related sa instructional supervision and technical assistance to teachers, no, in a form of coaching and mentoring. So next naman po, yan, kung mapapansin niyo dito sa master teacher, nag-adjust din tayo ng qualification standards sa education, no? Naging master's degree na siya in education or educational leadership or educational management or relevant subject or learning area. So for master teacher 3 naman, kapansin-pansin na tumaas din po, no, yung requirement natin for experience, nire-require na niyang 2 years yung relevant experience dapat sa instructional supervision and technical assistance to teachers, no. Yung training naman, 24 hours pa rin na related sa curriculum, pedagogy, and subject specialization, and 8 hours of training din sa instructional supervision acquired within the last 5 years. So dito naman, since master teacher 3 na ito at under siya ng career stage 4 or distinguished po na career stage, no, nire-require dito na yung completion of NEA prerequisite professional development program for distinguished teacher. Okay? And then for master teacher 4 naman, nag-increase din po yung training and yung experience requirement po natin. So 3 years na po yung instructional supervision and then 16 hours na po yung required na training related to instructional supervision
Okay, acquired within the last 5 years pa din po siya. And then last, for Master Teacher 5 position, master's degree pa rin for education, no, wala tayong movement doon sa training, pero meron tayong movement doon sa experience. So 4 years na yung nire-require natin na instructional supervision and technical assistance to teachers. So dito, kung gusto niyo pong mas palalimin yung understanding niyo sa qualification standards or kung gusto po ninyong i-assess na po yung inyong sarili kung na-meet niyo na po itong qualification standards, pwede niyo pong bisitahin yung ating DepEd Order number 19 series of 2025, no, para makita niyo po yung kabuuan ng QS na andun din po yung QS ng school principal positions po natin. Okay? So let's proceed po doon sa ating next slide. Ayan, so since tapos na tayo doon sa qualification standard, assuming na qualified po kayo doon sa posisyon na in-applyan ninyo, and then we will proceed with the evaluation of standard-based requirement po or yung performance requirement po natin. So dito naman po, ito-turn over ko kayo panandalian. Sa aking kasamahan po ang aming PPSD expert po na si Ms. Lisette Ann Carpio. Kapwa ko po PDO3 dito sa HRDD or sa Human Resource Development Division para bigyan po tayo ng mas malinaw at mas detalyado pong information about sa performance requirement po. Okay, sige po. And para naman po sa ating performance requirements, so kanina na ilatag po ni Sir Raymond ang minimum qualification standards para sa mga posisyon na ina-applyan po natin. Ngayon naman po ay ang minimum performance requirements naman, no, na makikita natin sa ating mga isinabmit na IPCRF. Sige, so para sa performance requirements for teaching positions, ayan, so lahat po ng ating mga applicants, no, ay kailangan po mag-submit ng kanilang IPCRF. Nabanggit kanina, at most 3 IPCRF or performance na ratings. Kaya po nailagay natin yung at most, okay? Dahil po depende ito sa posisyon, sa teaching position na atin pong ina-applyan. Mamaya ipapakita ko po yung table na kung saan makikita natin kung ano-ano yung mga classroom observable indicators at non-classroom observable indicators na kailangan po ay na-achieve ang certain requirement kung rating, no, na BS or outstanding. Ayan. So applicants must have a rating of at least very satisfactory in the last rating period covering 1 year complete performance cycle in the current position. Ayan. So dapat po, halimbawa pag tayo ay teacher 3, as of now at mag-a-apply tayo ng teaching position higher than teacher 3, ang ipapakita po nating IPCRF ay nung tayo ay nasa current, no, na teacher 3 position at nakakuha tayo ng at least very satisfactory rating. Ngayon po, pag tayo ay nakakuha ng outstanding rating, yan, ibig sabihin na-exceed po natin ang minimum na VS performance requirement. So, satisfy the set performance requirements of the position applied for based on at most 3 rating periods reckoned from the immediately preceding cycle completed. Ngayon po, may mga teachers tayo na halimbawa nag-maternity leave sila at naka-official leave of absence sila ng buong, official leave of absence at hindi sila doon po muna tayo sa previous slide. Hindi po sila nag-submit, no, ng IPCRF kasi meron po tayong guidelines sa performance management and evaluation system na pwede silang hindi mag-submit kung sila ay maternity leave or naka-official leave of absence. Doon po muna tayo sa previous slide. Ayan. So, mako-consider pa rin po sila for promotion through reclassification. In such cases po, ang applicable po na performance ratings to be used for purposes of satisfying the performance requirements shall be based on at most 3 rating periods reckoned from the last rating period prior to the leave of absence. So, halimbawa po, ang leave of absence niya ay school year 2024-2025, yung previous po natin na school year. Ang isasabit po niya ay yung previous po, no, doon sa 2024-2025. Yan. So para naman po sa mga non-teacher applicants for reclass who are not using the existing TPST-based IPCRF, gaya po ng halimbawa, ang ating mga TIC na OPCRF po ang kanilang sinasubmit, o di kaya po ang ating mga non-teacher applicants gaya ng sa division office, for example, HT, ayan, school principal position, ASP, and HT position, ayan, ang kanila pong gagamitin, they will be evaluated, no, using the comparable performance requirements. Nakadetalye po ang performance requirements na kailangan po nilang masatisfy dun po sa ating DO24 series of 2025 enclosure 2. So, maaari pa rin po silang mag-apply for reclassification. Next slide po. Yan, so sa next slide po natin, nakalatag po dito ang minimum performance requirements, no, up to the level of COIs and NCOIs per teaching position. So mula teacher 2 hanggang master teacher 5, nakalagay po dyan kung ano-ano ang kailangan pong na-meet na, ilan ang na-meet na indicators na, ilang indicators ang achieve ng proficiency level required for the teaching position. So for example, sa teacher 2, no, lahat ng mga teacher 1 na mag-a-apply for example ng teacher 2, maipapakita dapat nila na nakakuha po sila ng at least 6 proficient COIs. So lahat po ng mga, yung 6 po na COIs nila from the IPCRF ay kailangan po naka-proficient, very satisfactory po, no, at least.
Yan. So, VS po. Ngayon, pag nakakuha po sila ng outstanding sa 6 na COIs, or sumobra pa no na naka-outstanding sila, lumagpas po sa VS, na-meet po nila ang performance requirements for teacher 2 in terms po of the COI, Classroom Observable Indicators. Now, for non-classroom observable indicators, sa teacher 2 pa rin po tayo, at least 4 proficient NCOIs at VS din po. Okay? So, for teacher 3, mga nag-a-apply for teacher 3, at least 12 proficient COIs at VS and at least 8 proficient NCOIs at VS. Pagdating po ng mga teachers na mag-a-apply for teacher 4, mapapansin po natin, 21 proficient COIs at VS na po ang kanilang dapat maipakita. So, kapag 21 na po ang COIs, meaning 3 school year na po ito. Okay? 3 school year na kumpleto po na 21 COIs at VS. Okay, ngayon po, pag may mga COIs po doon na naka-outstanding, pasok na pasok po iyon. Sa non-classroom observable indicators naman po, lahat din po ng 16 NCOIs sa last 3 school years, no, ay nakakuha din siya ng very satisfactory. So, mapapansin ninyo, itong teacher 4, 21 and 16, 37 PPST indicators po ang ating nire-require na maipakita po nila yung kanilang, at least no VS sila dito sa mga COI. So, ito din po kasi ang ating entry position para sa career stage 2, yung proficient. So, kailangan po maipakita nila na nasatisfy po nila, no, at least naka-VS po sila sa 37 po na proficient indicators. Now, for teacher 5, yan, sa teacher 5, 6 COIs po ang hinihingi natin na naka-outstanding po si teacher. And 4 proficient NCOIs din na outstanding. So, dun sa mga previous positions kanina na diniscuss, kung mapapansin nyo, VS no ang ating minimum for that. But for this, mula teacher 5, no, outstanding na po ang ating hinihingi. At least 6 outstanding for COIs, at least 4 outstanding for NCOIs. For teacher 6, at least 12 COIs outstanding. And for NCOIs, at least 4 NCOIs at VS, and 4 NCOIs at outstanding. And then for teacher 7, at least 18 proficient COIs at outstanding, at least 6 proficient NCOIs at VS, and 6 proficient NCOIs at outstanding. Ngayon po, pag siya ay mag-a-apply, no, tayo ay mag-a-apply for Master Teacher 1 position, at entry position po ito for Career Stage 3 Highly Proficient, kailangan po natin mapakita yung buong 37 indicators. Para sa indicators na classroom observable, 21 po ito. Outstanding po ito dapat na maipakita natin. At for NCOIs, ayan, 8 ang very satisfactory and 8, the remaining 8 ay outstanding. Ngayon, pag halimbawa 9 ang kanyang naipakitang NCOIs na outstanding, more than the minimum performance requirements na po iyon. I-accept na ng ano po natin yun, no? Namimit po natin ang ating performance requirements. So that's for Master Teacher 1. For Master Teacher 2, ayan, at least 10 highly proficient COIs na po since ating IPCRF ay pang highly proficient tool na. So at least 10 highly proficient COIs at outstanding. And then for NCOIs, at least 5 at VS and the another 5 at outstanding. So that's for Master Teacher 2. Master Teacher 3, again, same dun sa mga entry position, kailangan po yung complete 37 indicators. 21 COIs at outstanding. For NCOIs, 8 at VS and the remaining 8 at outstanding. Master Teacher 4, ayan, at least 10 distinguished COIs at outstanding, at least 5 distinguished NCOIs at VS, and 5 distinguished NCOIs at outstanding. For the last position po, Master Teacher 5, 21, so complete din po ito, no, for this teaching position, 21 distinguished COIs at outstanding, 8 distinguished NCOIs at VS, and 8 distinguished NCOIs at outstanding. Yan. So, hindi naman po natin kailangan kabisaduhin lahat po ito, pero kung tayo po ay nag-aim for a specific teaching position, kailangan po natin maintindihan, no, kung ano po ang hinihingi ng position na ating ina-applyan. Okay. Next na slide po. Gusto ko lang po ipakita po sa ating lahat po itong table na ito na kailangang reference po natin, no, in the identification if the indicator is COI or NCOI. So, ito pong mga naka-blue na strands po ito ng PPST, lahat po ng indicators under these strands, 21 po itong mga blue, yan po ay ang mga classroom observable indicators. Now, ito naman pong mga naka-green na strands, lahat po ng indicators under these strands ay non-classroom observable indicators. Medyo marami lang po kami mga natanggap po na nagsisik po for clarifications since ang ating mga master teachers po, ano, in the previous school years sa IPCRF nila, ang kanilang non-classroom observable indicators ay hindi umaabot sa 16. Ang kanilang
classroom observable indicators pala ay hindi umaabot ng 21. So that is because dun sa performance management and evaluation system po natin, ang ibang mga indicators po na classroom observable dati or classroom observable para kay proficient teacher, ang kinuha lang po natin para kay master teacher ay yung kanyang role no as mentor or nagbibigay ng technical assistance para kay colleagues or kay mga proficient teachers. But meron talaga yung isa pang function ang indicator na yon na dapat function ni master teacher na dapat maipakita sa classroom as that indicator is a classroom observable indicator talaga siya in per se. So sa ating pong pagbibilang later on, kung ang indicator ba na to ay COI or NCOI, ito po ang ating maging main reference. So regardless po kung sa PMES, now this is for our master teachers, na regardless po kung sa PMES nakatag yun as NCOI, ito pa rin po ang ating susundin para po makumpleto natin na 21 COIs and 16 NCOIs in terms po of counting. Okay po? Ayan. Next slide. So, ngayon po kung na-meet na po natin no, ang performance requirements, ano na po ang next natin gagawin? Ano na po ang makikita natin sa ating IER or Initial Evaluation Result? I-turn over ko po kayo ngayon kay Sir Mon para po i-discuss po ito. So, babalik po ko ulit para i-continue po yung process po ng reclassification natin. So, balikan lang po muna natin, konting recap lang. Natapos po tayo dun sa evaluation ng QS. Na-discuss din po natin kung paano ina-assess at ini-evaluate yung ating performance, no, para ma-meet po natin yung certain requirement for each position na ina-applyan po natin. So, after po na ma-evaluate po yan ng HRMO sa division, dapat mag-expect po ang ating mga aplikante, ang mga teachers or school principal position man po yan, na meron pong i-release na initial evaluation results. No? Kung familiar po kayo dun sa process ng DepEd Order number 7 and DO20, no? Pareho lang din po yung process ng pag-release nito. So dito po, naka-display lang po yung code ninyo and then yung qualifications and then yung remarks kung kayo ay qualified or hindi. No? Ito pong form na ito na naka-display po dito sa ating screen ay accessible po yan doon sa ating DepEd Order number 24, Series of 2025 as Annex D1. Okay, so dito po sa IER, required po ito na i-post at least 3 conspicuous physical places. No? Dapat naka-conceal yung applicant's personal information. So kaya tayo merong application code. So yung information lang po na makikita ninyo kapag ni-release na po nila yung IER ay yung application code and then yung qualification ng applicants in terms of education, training, experience, eligibility, and yung competency kung meron na po tayo, kung applicable na po siya, and then the performance, and then yung remark on whether qualified kayo or disqualified doon sa position po na in-applyan po ninyo. Okay? So ayan, next slide po. Ito naman yung next na magiging process po natin. Ayan, highlight lang po natin dyan kung ano yung titignan ninyo, no? Kung kayo ay qualified or hindi, base doon sa performance saka sa QS. So next po, ayan, so each applicant din po ay makakatanggap ng individual notice po. So the HRMO shall notify the applicants of the results of initial evaluation through a written notice served through official communication channels. So official communications applicants shall use the prescribed templates. Ito pong Annex E2 para sa mga qualified po, ayan, na mga applicants for classification, and then itong Annex F2 para naman po dun sa mga disqualified. Ma-meet or hindi nyo man po yung qualification standards at performance requirement, makakatanggap po kayo ng notice sa division from the HRMO office po, no? Ito pong form na ito ay makikita rin po natin dun sa Annex E2 and F2 ng DepEd Order number 24, Series of 2025. So ito rin po yung ginagamit natin dun sa DepEd Order number 7 and sa DO20, Series of 2024. So pareho lang din po siya, minodify lang namin siya for reclassification purposes. Okay? So sa next slide po, ayan, so i-walk through ko kayo ulit dun sa assessment process, no, habang nagmo-move tayo. Nagmo-move din yung iconography po, yung persona namin diyan, no. Nandito na sila sa part ng comparative assessment. So assuming na kayo po ay qualified doon sa QS ng position na in-applyan po ninyo and then doon sa performance requirement, mag-undergo po kayo ng comparative assessment. So ito po i-assess dito at bibigyan ng puntos po yung inyong education, training, and yung experiences po ninyo. And then of course yung performance rating po ninyo based doon sa IPCRF, and then yung classroom observation, and then yung portfolio assessment or yung NCOY, including po yung BEI or yung behavioral events interview. Okay, so sa next slide, no, i-discuss po natin paano naman po yung sa comparative assessment. So ito po yung mga criteria and point system po natin. So meron lang tayong konting comparison dito doon sa teacher 1 hiring versus doon sa teacher promotion and reclass. So kung mapapansin po ninyo, no, nag-iiba-iba yung maximum points or possible na makuhang maximum points per criterion. Okay, sa education, same lang din po sa teacher 1, maximum of 10 points yung pwedeng makuha. And then sa training is 10 points, and then experience is also 10 points. So pareho lang din sila sa teacher 1. Dito sila magkakaiba kasi sa teacher 1, wala pa naman silang PPSD-based performance, no, kasi hindi pa naman sila nasa DepEd, no, yung iba dito fresh grad. Kaya ang ginagamit natin sa kanilang performance is yung rating nila doon sa LET, no, or yung sa exam na in-administer ng PRC. So that's 10 points. Pero dito po sa PPSD-based requirement, yung diniscuss ni Miss Liz kanina,
na performance, no? Kung ano po yung rating po ninyo doon, yun po yung magiging basis ng score po ninyo under this criterion. So, ang maximum points na pwede nyo makuha ay 30 points po. And then, PPST, COIS is maximum of 25 points. Ito yung actual classroom observation po. And then, sa PPST and COIS naman po natin, ito yung portfolio annotation and yung BEI, maximum score ay 15. So, 5 points po dyan is galing dun sa interview, while yung 10 points naman is manggagaling sa dun sa portfolio annotation po ninyo. So, total score ay 100, no? So, dito, sa teacher promotion and reclass, no, mas binibigyan po nating premium yung PPST-based performance and yung PPST classroom observation and then yung non-classroom observation and yung interview po natin as compare po doon sa mga credentials like yung education, training, and experience. Although, binibigyan pa rin natin sila ng puntos, ngayon, mas mataas nga lang yung PPST-based performance, yung classroom observation at NCOI dahil nga consistent yan doon sa ating merit in competency-based promotion ng teacher and school principal position po. Okay, so sa next slide naman po, ayan. Ito po, yung rubrics natin for computation naman sa education, training, and experience. So kung nakapag-apply na kayo before ng promotion under ng DepEd Order number 20 or dumaan kayo sa DO7 upon your entry dito po sa DepEd, no, familiar po kayo dun sa point system natin in terms of education, training, and experience. No? Meron po tayong increment tables o yung rubrics po na ginagamit natin to compute yung points po ninyo for education, training, and experience. So the points for ETE corresponding to the applicant's qualification exceeding the QS. Okay, kung ang requirement dito ay bachelor's degree, no, ang mabibigyan po ng puntos dito kung meron kayong units ng MA. So magkakaroon po kayo ng points under education criterion. Okay, so gamit po yung increments table, nakalagay din po yan sa DepEd Order number 20 po natin, 24 series of 2025, nasa DO20 series of 2024 and DO7 series of 2023 po natin. So only those qualifications that are relevant to the position to be filled shall be given points. Okay, so next po sa ating, ayan, ito po yung na-mention ko kanina, yung increments table po natin. Ito yung tool na ginagamit natin to determine po yung increment points ninyo sa education, training, and experience. Okay? So, dapat nag-exceed doon sa minimum. Kung ang requirement sa education ay bachelor, so kung meron kayong units ng MA, nabibigyan na po yun ng points. No? Hindi naman kailangan graduate ng MA para mabigyan kayo ng additional points dito sa promotion. No? Depende po yun sa minimum requirement kung mag-exceed po kayo doon. Same with training and doon sa experience po natin. So, ito po, yung complete set po ng increments table natin, makikita nyo po doon sa mga binanggit kong relevant issuances po regarding hiring and promotion po ng teachers. Okay, so next po, na slide. Okay, ito naman in terms of performance, paano naman po kinukompute yung magiging score ninyo sa PPST-based performance. So, ang maximum natin dyan ay 30 points. Dito ipapakita po namin, ayan, yung computation. So, pareho lang din po ito nung nandun sa DO7 and DO20 po natin, no? So, yung performance rating ninyo and then yung highest possible PR and DepEd PMS, which is yung 5, no, times yung weighted average po ng performance ninyo. So, yun po yung magiging score po ninyo sa performance. No, yung gagamitin po natin dito is yung recent. Kung for example, nag-apply kayo for Master Teacher 1 position, doon po 37 indicators ang requirement natin in terms of performance. So ang requirement syempre tatlong IPCRF po yung isasubmit ninyo. So doon po ang i-consider natin for point system under the performance criterion ay yung recent po ninyo. Okay, hindi po natin i-average yung tatlo po na yon. Okay, so next po. Ayan. Sige, for classroom observable indicators and non-classroom observable indicators, ito po ay 25 points and 15 points. No, ibibigay ko po kayo ulit panandalian sa aking colleague, no, na PPST expert po namin to discuss po yung specifics po ng COIS and NCOIS po natin. Ayan, so okay po. So nagbabalik po ulit ako para po dito sa ating PPST COIS or COIS and PPST NCOIS. Sige, next slide po tayo. Yan, so introduce ko po muna sa inyo itong ang continuum of practice or levels of practice. So dahil nga po PPST-based, no, ang assessment po natin, ang pinaka-anchor po natin ay ang Professional Standards for Teachers, ang PPST. And alam naman po natin lahat, no, dahil ilang taon na din po natin itong in-embed at ini-implement po sa ating performance management, sa ating L&D. Alam po natin na may 4 po na career stages ang ating PPST. Okay, meron po itong Career Stage 1, Beginning, Career Stage 2, Proficient, Career Stage 3, Highly Proficient, and Career Stage 4, Distinguished. So, ang PPST, no, ay may concept ng continuum of practice. Ano po ibig sabihin ng continuum of practice? Ibig sabihin po, ina-acknowledge po nitong PPST natin that while each stage has specific indicators, may specific indicators po ang beginning, ang proficient, no, certain expectations or skills can be relevant across career stages. That's why po, makikita natin na sa continuum, may overlapping po yung mga career stages natin. So, hindi po natin binabox, no, ang ating mga teachers. Let's say, sa reclass, for example, may mga certain positions na sinasabi natin, kinaka-classify natin na under sa proficient career stage. Pero ang PPST po, in principle, ine-encourage po ng PPST na may mga skills, no, na pwedeng ma-develop si teachers kahit na classified siya sa proficient, na nakikita sa highly proficient,
or di kaya sa distinguished. So that's the principle, no, or the concept of developmental or continuum practice po ng PPST. Yan. So now, in relation po sa reclassification, si teacher applicant po, no, tayo po na mag-a-apply for higher position shall be assessed based on the levels of practice expected in a certain career stage in which the position being applied for falls under. So meron po tayong, dahil nga po sistema po ito, no, naglagay po tayo na mga certain teaching position na under sa specific career stages. So halimbawa po, para sa mga teachers 2 to 3, yan. So meron pong tinatawag tayo na beginning towards proficient. Mamaya po ay ayan. So nakita po natin, no, na meron tayong kumbaga parang transitory na career stage po, no, para sa kanila. So sila po ay beginning towards proficient. Bakit po, no? Bigay lang po ako ng konting background po dito sa tinatawag po nating beginning towards proficient. Bakit hindi na lang beginning or bakit hindi na lang proficient? So dahil po tinatawid po natin ng mga kasamahan po natin na teachers 1, 2, and 3 papuntang proficient. Hindi po sila totally beginning. Dahil po nabanggit po ni Ma'am Shanda kanina, no, po na yung mga beginning teachers po natin, ang ideally, no, ang na-manifest po nila yung mga beginning indicators after po nilang graduate from the teacher education institution. So sila po yung mga nakakuha ng mga na-manifest sa kanila yung mga beginning indicators or competencies po under the beginning career stage. But for our teachers in service, no, tayo po ng teachers 1, 2, and 3, ina-expect po sa atin na tayo po ay nakatawid na, no, from beginning to proficient. So dahil wala pa naman po tayo ngayong sistema na ina-affirm po talaga na tayo ay mga proficient na ano po. So tinawag po muna natin in transition, no, na beginning towards proficient. So sila po yung mga teachers 1, 2, and 3 for now. So ayan po ang kanila pong levels of practice. Sige, next po natin, ayan, levels 2 to 6 po ang kanilang ipapakita po or i-assess sila dito sa levels na ito, capturing the teacher practice in the beginning towards proficient career stage. So for proficient, ayan, aangat lang po yan ng levels 3 to 7. Yan. And then ang highly proficient naman po natin levels 4 to 8. And ang distinguished ay levels 5 to 9. So ito pong 9 levels na to, no, itong levels of practice ay talagang nakikita natin sa mga classroom observation tools natin. So sa rubric, yan, sa gagamitin pong rating sheet or inter-observer form, dun sa classroom observation natin. Yan. So, importante po na maintindihan po natin itong continuum ng PPST at itong mga levels of practice na ina-expect sa mga position po na ina-apply po, we were applying for. Okay, next slide. Alright, so for the classroom observable indicators, no, this will be assessed, no, through our demonstration po nitong mga COIs sa actual classroom observation. So, hindi naman po lahat ng 21 COIs kailangan natin mapakita doon sa classroom observation, no, doon sa actual na classroom observation. But for reclassification po, no, 5 COIs ang ating ipapakita sa classroom observation. So mula teachers 2 hanggang Master Teacher 5, ito po nakalatag kung ano-ano po ang mga COIs, ano-ano lang, no, ang mga COIs na ating ipapakita. Again, hindi po sa sobra dapat dyan at hindi po babawas po dito sa ating mga naka-indicate na COIs. So, for those applying for teacher 2 position, ayan, ito po ang mga indicators. And then for Teacher 3, ito naman, wow, nakalatag po hanggang Master Teacher 5. Notice po natin, no, if you can notice po, meron po tayong asterisk sa ibang mga indicators, lalo na po, no, yung mga specifically, mga indicators po na under domain 3. So for example, sa Teacher 2, meron tayong 3.1.2, ganun din po sa Teacher 3, and Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, and Teacher 7. Sa Master Teachers 1 to Master Teacher 1 to Master Teacher 5, ayan, 3.1.3, 3.1.3, ayan, and then sa Master Teacher 3 to Master Teacher 5, 3.1.4 naman. So, ano po ibig sabihin ng mga indicators na to na may asterisk? Ibig sabihin po sa classroom observation, pwede po natin silang palitan ng indicators galing sa strands 3.2, 3.3, 3.4, or 3.5. If si teacher po ay, for example, siya ay madrasa teacher, teacher, SNET, no, kung saan applicable sa kanya or mas appropriate sa kanya yung mga indicators sa mga nabanggit kong strands kanina, yung 3.2, 3.3, 3.4, and 3.5. Now, pag hindi naman po tayo under po sa mga ganitong teachers na may ganitong context po, no, yung madrasa, etc., ang ating pong indicators na gagamitin ay yung nasa 3.1 na strand. So, ito na po yung mga nakalagay by default po na nandito sa ating table. So, yan po ang ibig sabihin ng indicator na may asterisk. Next naman,
Ayan, for non-classroom observable indicators, ayan, so kagaya ng sa COI, 5 din po ang ating i-assess sa inyo po, no, sa ating mga teacher applicants for higher position pagdating po sa non-classroom observable indicators. So as much as possible po, ano, mapapansin niyo yung latag po mula kanina pa po sa COI and ngayon po dito sa NCOI, we made sure po na represented po ang mga domains natin, no, sa PPST, and it captures po the day-to-day work, no, of our teacher. Hindi man lahat ng indicators, no, na nakalagay dito sa ating table, pero may representation po ang mga domains or mga aspects po na ginagawa ng ating mga ninyo pong mga kaguruan. Ayan. So dito po sa NCOI, yan, makikita nyo, may mga asterisk na naman po ulit. Hindi lang isa, meron pong may 2 asterisk. So magkaiba po ang ibig sabihin ng mga asterisk dito sa asterisk po doon sa COI. So dito po sa NCOI, ang mga indicators na may isang asterisk, okay, makikita lang po natin yan sa career stage 3 at sa career stage 4. Hindi po sa lahat ng teacher position, no? Ibig sabihin po, pag isa ang asterisk, ito po ang indicator na i-assess, no, sa portfolio annotation or sa annotation na gagawin ni teacher, na nagagawin po natin kapag po magsasubmit tayo ng MOV na galing po sa ating mga na-prepare pong dati na sa portfolio natin sa PMS or sa RPMS PPST. So yan po yung mga indicators. Bakit po, for example, ang MT1, Career Stage 3, highly proficient po ito, no, ang MT1. Pero pagdating sa annotation at sa MOV, yung 1.2.2 po, yung pang-proficient po ang kanilang ipapakita. Bakit po kaya? Dahil po, hindi pa naman po nila pina-perform yung functions or yung expectations ng isang Master Teacher 1 kasi nag-a-apply pa lang po sila doon. That's why yung mga MOV nila ay yung galing pa po doon sa Proficient Teacher Career Stage. Yun po ang rationale, kaya ganyan po ang ating indicator pagdating po sa annotation ng MOV, no, ng mga nag-a-apply for Master Teacher 1. Ganun din po para sa mga nag-a-apply ng Master Teacher 3 dahil ang Master Teacher 3 ay under distinguished po, no, career stage yung expectation. At hindi pa na-perform iyon ng isang applicant for Master Teacher 3, yung current na career stage po muna niya ang magiging basehan po, no, ng MOV at annotation na kanyang isasabi. Paano po natin yun, no, as teachers na demonstrate nung tayo ay for example, nasa highly proficient teacher. So, yun po ang ibig sabihin ng isang asterisk for this indicator sa NCOI. Now, pagdating po sa 2 asterisks naman, yan, ang ibig sabihin po, ito naman po ang i-assess ng ating mga HRMPSB pagdating po sa interview or sa behavioral events interview. So sa BEI, yan, binavalidate po ng mga interviewers natin yung response natin doon sa annotation form. At the same time, ayan, they will also look into, no, kung paano yung past performance natin na kinuwento natin doon sa annotation predicts our future performance. Hence, ito po mga indicators ay yung doon na po sa career stage ng position na ina-applyan po natin. Kaya po magkaiba po yung career stage pagdating po sa indicators po, no, dito sa mga entry positions po na yan ng career stage 3 at career stage 4. So again, yan po ang ibig sabihin ng mga asterisks dito po sa NCOI. Okay po? Ayun, balik lang po ako doon sa COI, hindi po ako nabanggit na important, no. Gusto lang po namin i-emphasize that sa classroom observation, actual class po, no, ang ating kasama, no, sa classroom observation, yung ating gagamitin po, no, sa ating classroom observation. Actual lesson din po based on the budget of work ninyo ng mga teachers po, no, in the curriculum. So hindi po tayo kukuha ng ibang mga estudyante. So kasi gusto po natin na hindi madidisrupt ang ating class sa ating mga eskwelahan. So, kung ano po yung day-to-day po natin ginagawa, hopefully po, no, yun po yung ipapakita natin dito sa ating actual classroom observation for reclassification. So, yun lang po yung hindi ko nabanggit kanina. Okay po, next po tayo. Ayan. So, ito-turn over ko po kayo ngayon ulit sa aking pong kasamahan na si Sir Mon para po i-discuss yung comparative assessment naman after po natin mapakita na, no, ang COI and NCOI through classroom observation, through annotation, and through BEI. Sir Mon? Para naman po dun sa continuation ng ating comparative assessment. So, yung evaluation po or assessment ng COI at NCOI ay part po, no, ng comparative assessment. So, kung mapapansin nyo, no, umpisa tayo dun sa initial evaluation ng QS and performance, no, scoring ng education, experience, training, performance, and then ng COI and NCOI, and then ng BEI. So, bago po tayo mag-release ng comparative assessment result, no, for expanded reclassification or yung career na tinatawag po natin, magko-conduct po muna yung HRMPSB, of course, ng open ranking system. So, familiar po kayo doon sa process ng open ranking system,
no? Nadaanan nyo po yan kung kayo ay nag-undergo dun ng assessments under ng DO7 and ng DO20. So, ang purpose po nun is to exhibit transparency doon sa assessment na kinonduct po nila, kung saan pinapakita po sa inyo yung mga scores, no, na na-obtain po ninyo each criterion, no? Pwede po kayong mag-raise ng mga concerns doon sa score na nakuha, no? I-discuss po yan sa inyo bago i-release yung comparative assessment result po natin. So, ito pong copy ng duly signed na career, no? Nakapirma po dyan ng ating HR MPSB members and yung chair as well as yung SDS po natin, no? In which the candidates are listed in no particular order using yung application code po ninyo. Parang kagaya po ng doon sa IER kanina, yung initial evaluation result. Dito po ay code lang po yung naka-display and yung scores po ninyo sa bawat criterion po dito sa comparative assessment po natin. So ito po ay ipopost in at least 3 conspicuous physical places po sa DepEd offices, schools, no? And then ayan, dapat ito po ay posted po at least 10 calendar days indicating po yung date kung kailan ito pinost. Okay? So after po nito sa comparative assessment, no, once na meron na tayong career, no, ano na po yung mangyayari? So sa next slide po, ayan, ito na po yung mangyayari. Paano po sila pipili or sino po yung mga ipaprioritize po natin based doon sa assessment po na kinonduct. So kung matatandaan ninyo doon sa umpisa po ng session po na ito, na-mention natin na meron po tayong allocated budget per year, no, per fiscal year for reclassification of possession. Okay? So para ma-determine natin kung sino po yung mga mako-consider for reclassification sa taong yon, no, ito po yung gagawin ng HR MPSB po natin. So yung comparative assessment result, no, isasubmit po nila yun sa SDS. And then yung career shall be accompanied by plantilla allocation list. No, itong PAL na ito ay sinasubmit din po natin ito sa DBM sa pag-process po ng reclassification of position. So yung PAL, this contains only the names of candidates who can be accommodated based on the cut-off score na 50 points. So dito po sa reclassification, meron pa rin po tayong cut-off score na 50. No, so sa lahat po ng mga makakapasok doon sa 50 na cut-off score, sila po yung may chance, no, na ma-reclassify or ma-promote sa mas pataas po na posisyon na in-applyan nila. So ano po yung consideration po natin aside doon sa cut-off score? Of course, yung availability ng budget for the fiscal year, no? Hindi naman po pwedeng lahat tayo ay cut-off, nakaabot doon sa cut-off score na 50, lahat tayo marireclass, no? So, depende po siya doon sa available budget allotment for this year. And then, of course, meron pang another parameters na na-discuss din po natin kanina is yung prioritization in terms of positions based on teacher needs analysis. And syempre, kinoconsider din natin dito yung applicable staffing standard and ratios for master teacher position. So, ngayon, ang tanong, dahil meron tayong parameters at hindi naman pala lahat ay marireclass nang nag-apply for this fiscal year, paano po yung mangyayari po sa kanila? Okay, so yung career po natin ay valid po yan until exhausted. So hanggang meron po tayong natitirang mga candidates doon na nakaabot po sa 50 na cut-off score, no, i-exhaust po natin yon sa following year dahil meron po tayong another budget for reclassification. So lahat ng remaining candidates sa career na na-meet yung 50 na cut-off score pero hindi sila na-accommodate dahil limited yung funding natin. So ipaprioritize natin sila sa next fiscal year, no? So kung hindi kayo na-consider ngayon, wag po kayo mag-alala kasi next fiscal year kayo po yung priority. No, ngayon ang tanong po, need pa ba akong mag-undergo ng assessment? So hindi na po. Okay, considered na po kayong next in line kapag dumating yung budget and ipaprocess po yung inyong reclassification bago po i-process yung other new applicants for reclassification. So yun po yung mangyayari. Kaya kung hindi man po kayo maabutan ng cut-off dahil sa budget this year, no, next year, mapaprioritize po kayo sa reclassification po ng possession po natin for teaching possession. So, hindi na po need mag-undergo ng comparative assessment ulit. Okay? And hindi rin po kayo, of course, precluded na mag-apply kapag merong mga natural vacancy or mga vacant higher teaching possessions, no? Pwede rin po kayong mag-apply through natural vacancy kung hindi nyo po mahihintay yung reclassification or kung mas available na at mas mabilis yung magiging promotion nyo through natural vacancy, you are not precluded to apply po doon. So, next po, ito naman po yung bagong reclassification process natin. Ito na po yung entire process, hindi lang po ng assessment, no, kundi yung transmittal pa po nito papuntang DBM, and then yung approval, and then yung issuance ng NOSCA natin. So magsisimula po tayo, no, sa submission ng mga documents, and then yung RFTP, and then i-evaluate siya ng SDO, no, and then after po na ma-evaluate niya ng SDO, isasubmit po nila yan sa regional offices po for further evaluation din po nila. And then si region po ang magsasubmit po niyan sa DBMRO po para naman sa process and preparation ng NOSCA. And then ito pong NOSCA i-issue po through Action Document Releasing System or yung ADRS. So si DBM po yung nagre-release ng NOSCA. So ang expected po natin ay December to February December ng current year and then February ng following year yung timeline or estimated timeline natin na may issue yung NOSCA. And then once na meron na pong NOSCA from the Department of Budget and Management, no, si SDO mag-start na po siyang mag-prepare at mag-process ng appointment paper ng mga marireclassify po for higher teaching possession and then as well as yung adjustment po doon sa salary
ng mga teachers po natin na na-promote under the new expanded career progression system po. Okay? So, naka-note din po dito no, na yung subsequent rounds of reclass process may be done to fully utilize the annual budget. Kung meron pa po tayong natitirang budget na allotted po for this fiscal year, pwede pa po tayong mag-call ng another application for reclassification po. Okay? So, ayan, sa next na slide po natin. Ayan, I think that ends my presentation po for reclassification of teaching position. So meron pa po tayong susunod na session, but I think it's all about the reclassification of school heads naman po. So sa mga school heads na nakaantabay po dyan, no, na gusto ma-promote to school principal position, inaanyayahan po namin kayo na makinig po doon sa susunod na session po namin. And mas marami pong detalye doon about sa school principal po. Sa ngayon po, magpapasalamat po muna kami sa inyo sa pakikinig po mula doon sa simula sa overview hanggang dito po sa process ng reclassification to teaching position. Maraming salamat. Patuloy lang po kayong sumubaybay sa mga susunod pa pong session. And thank you very much po. Ma'am Marek? Maraming salamat po, Sir Raymond and Ms. Lizette, for walking us through the reclassification guidelines. Kasama na yung documentary requirements at new qualification standards for teaching positions. So, nagkaroon din sila ng comprehensive discussion on the education, training, and even the performance requirements po for those who are interested to be promoted through reclassification. So, magandang point of introspection din po ito para sa ating mga kaguruan kung nasaan na po ba sila ngayon sa kanilang career at kung paano pa nila pagyayabungin yung kanilang mga sarili kung sakaling nanaisin nga nilang ma-promote through reclassification. So it's already 12:50, time check po sa lahat. So alam nyo na po ito, end of our session, magkakaroon po tayo ulit ng pagbabalik ng ating myth or fact. Ating pong i-reveal ang mga sagot kanina sa mga na-present na myth or fact bago ang session number 4. So para po sa unang myth or fact, so nabanggit po kanina na sa bagong career progression system, lahat ng head Wait lamang po.